بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمدك ربي حمد الحامدين وأشكرك ربي شكر الشاكرين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapa sa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, kasamahan, at sa lahat ng tumahak ng kanyang landas hanggang sa pagsapit ng kabilang buhay. Mga minamahal kong kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, hindi muna tayo magle-lecture sapagkat pati ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kasama sa kanyang mga gawain ay hindi puro lahat patungkol sa mga ahkam ang kanyang sinasabi sa kanyang mga disciples, companions. Sapagkat ang dahilan noon kung bakit kinakailangan din ng targhib, ibig sabihin ng targhib, panguyat, inspiration. Kailangan yun sa ating mga may paniniwala sa Allah. Kana yatakhallaluna bil mau'izah. Ang kalagayan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatakhallaluna. Ibig sabihin kapag sa isang week, kinakailangan meron ding targhib. Meron ding encourage. Di ba? Ini-encourage natin ang bawat isa, pinapalakas ang pananampalataya. Kinakailangan binabanggit yung mga gantimpala, binabanggit yung paraiso, binabanggit yung impyerno, nang sa ganun ay matakot ang tao. Nang sa ganon ay sa pamamaraan ng mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at mga hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nadadagdagan ang pananampalataya ng isang tao. Kaya nga ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yatakhallaluhum bil mau'izah. Ang kanyang kalagayan ay bawat week dapat may mga encourage patungkol sa pananampalataya. Makhafatas sa'ama, dahil kinatatakutan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o siya nangangamba na baka magsawa yung mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga kapatid, mga magulang, ganun ang pananampalataya. Minsan ito ay malakas, minsan ito ay mataas, at minsan naman ito ay mababa ang level. So ang pananampalataya, lagi natin nababanggit na ang iman ay qaulun bil lisan. Ibig sabihin, sasabihin ng ating mga dila. Wa'tiqadun bil qalb, paniniwalaan ng ating mga puso. Wa amalun bil jawarih, hindi sapat na paniwalaan lang at sabihin ng la ilaha illallah kung wala itong actions. Yan ang tunay na paniniwala. Hindi naniniwala ka regardless na sa, sige lang, maniwala ako sa nag-iisang Diyos. Ang mahalaga, naniniwala ako, hindi na ako mag-actions. Okay? So ang iman, salita. Nasa salita, nasa puso, at nasa gawa. Ito ay nadadagdagan. Yes, nadadagdagan, nag-i-increase. Kasi may mga ibang sekta, hindi daw nag-i-increase ang paniniwala. Yes, nag-i-increase, lumalakas, nadadagdagan, pero sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ng Allah. Ta'ah. Pagsunod sa kautusan ng Allah.
Yan, nadadagdagan ang paniniwala. At ito ay nagkukulang sa pamamagitan ng ma'asiyah. Ibig sabihin, pagsuway sa mga pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, pangalawa, bilang karugtong doon sa ating naging topic nung una pa, una nating nabigyan ng diskasyon patungkol sa libingan. Allahu Akbar. Pag narinig mo yung libingan, nakakapanindig balahibo. Diba? Kung ano yung mangyayari sa taong mamamatay. Parehas doon yung naniniwala at yung hindi naniniwala. Kung paano siya mamamatay, kung paano siya babawian ng buhay, kung paano siya magbabalik sa kanyang Panginoon. Na-discuss natin yung paglabas ng kaluluwa ng isang tao, kung paano. Kung saan ito mapupunta at isusulat sa tinatawag na sijin or eliyin. Nabanggit natin ito. Kung papaano ang mangyayari sa libingan ng tao. Darating si Munkar Nakir at siya'y mag-uumpisang magtanong, may pagsusulit sa libingan ng tao. At dito na yung Man Rabbuk, sino ang iyong Panginoon? So ito yung totoong pagsusulit. Ito yung totoong examination. Nasaan natin ito dapat pag-aralan nung nasa mundo pa tayo. Bago dumating ang tatlong katanungan na ito, kailangan nating saliksikin habang may buhay. Man Rabbuk, wa man Nabiyuk, wa ma dinuk. Tatlong usul o tatlong antas o tatlong origin ng ating relihiyong Islam. Ito yung sino ang iyong Panginoon, sino ang iyong propeta, at si ano ang iyong relihiyon. Ito yung mga tanong na itatanong ni Munkar Nakir sa taong binawian ng buhay o sa taong napapaloob sa kanyang libingan. Subalit nabanggit natin, hindi natin ito kayang sabihin at sasabihin natin. Ang mahalaga, alam ko na yung tatlo na katanungan na ito at aking makakayanang sabihin ito pag ako'y tinanong. Sapagkat wala tayong kakayanan na sabihing masasagot natin iyon. Karugtong ng hadith na tinatanong sino ang iyong Panginoon kapag itong namatay na ito ay walang paniniwala sa Allah o siya'y namatay na sadyang tao sa paraiso. Kasi kadugtong ng hadith na ito, bawat isa pala sa atin ay meron siyang lugar sa impyerno at may lugar sa paraiso. Bawat isa sa atin. Ibig sabihin, prepare na ang lugar natin sa paraiso at impyerno. Ready. Bago pa man tayo mamatay, yes, lahat tayo na nilikha ng Allah ay meron ng lugar sa paraiso at meron na rin lugar sa impyerno. Halimbawa ako, may nakaready ng lugar ko sa paraiso sa ngayon at ganon din na meron ding lugar sa impyerno. Subalit, kapag tatanungin yung walang pananampalataya, sino ang Panginoon mo? Sabi niya, hindi ko alam, hindi ko alam, hindi ko alam, hindi ko matandaan. Subalit, alam niya yun nung siya ay nasa mundo. Alam niya yun. Pero hindi ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya na kanyang masabi. Yun ang pagkakaiba. Isa taong may paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin sa kanya at tatanungin, lahat niya masasagot. At pag nasagot niya at nakapasa sa lahat ng examination, lahat ng pagsusulit, tingnan natin, nabuksan sa kanya yung paraiso, pumasok yung hangin na mula sa paraiso, naging malawak ang kanyang libingan, at nagkaroon siya ng sahig o sadyada na nagmula sa paraiso. Tapos sasabihin sa kanya, yung taong nakapasok sa paraiso,
sasabihin sa kanya, nakita mo itong matutuluyan mo sa impyerno? Ipapakita daw sa kanya. Kung hindi ka nagpakabuti sa Allah, kung hindi ka gumawa ng kabutihan, tingnan mo itong mapapasukan mo sa impyerno ng Allah. Yes, mangyayari yun. Mapungulula ko no to. Ipapakita sa atin yung lugar natin sa impyerno. Nasasabihin ng Munkar Nakir, kung ikaw ay namatay na walang paniniwala sa Allah o hindi gumagawa ng mga kabutihan, yan sana ang lugar mo. Pero pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo at ito naman ang lugar mo sa paraiso. Kaya nga, paraiso ang aking itatapik sa inyo sa ngayon. Paraiso. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wala ni isa man sa atin maliban na hangad niya ang paraiso. Wala ni isa man sa atin na maliban na hangad niya ang paraiso. So bakit napakahirap sa ating sarili ang mga gawaing pamparaiso? Nabanggit ko to lagi. Nabanggit ko. Ayaw nating pumasok sa impyerno pero napakadali sa atin ng gawaing pang-impyerno. Tama? Tama. Di ba? Gusto natin nang pumasok sa paraiso, pero hindi naman natin sinusunod yung pampasok sa paraiso. Ayaw nating pumasok sa impyerno, ginagawa naman natin yung mga gawain na may magiging dahilan tayo mapapasok sa impyerno ng Allah. Di ba? Di ba nga ang anghel na si Jibril, noong tanungin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, pumunta ka sa paraiso. Nung siya pumunta sa paraiso, tiningnan niya ang paraiso, siya bumalik. Paano mo nadatnan ang paraiso ko? Sabi niya, Ya Allah, siguro alang makakapasok sa impyerno sa ganda ng paraiso mo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bumalik ka sa paraiso. At bumalik nga siya sa paraiso. Nakita niya na palibutan ito ng lahat ng ayaw ng sarili. Lahat ng ayaw ng sarili. Ayaw niyang magsala. Ayaw niyang magbigay ng charity. Ayaw niyang mag-ayuno. Ayaw niyang sumunod. In short. Sabi nung bumalik siyang Gabriel, sinabi niya, sabi ng Allah, paano mo nakita ang paraiso ko? Sabi ni Anghel Gabriel, wala ni isa man sa iyong mga nilikha, siguro ang makakapasok sa paraiso mo dahil dyan. Dahil dyan. Kasi napapalibutan ito ng lahat ng ayaw ng sarili. Okay, so try mong pumunta sa impyerno. So siya pumunta sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang kanya itong makita, madatnan, at siya bumalik sa Allah, paano mo nadatnan ang impyerno? Sinabi ni Anghel Gabriel, sabi niya wala ni isa man ang makakapasok sa impyerno dahil ito ay nakapalibot ng lahat ng gusto ng sarili. Siguro wala na ni isa man sa iyong wala pa pala yun, no? Sabi niya, wala pa rin. Sabi niya, siguro wala nang makakapasok sa impyerno sa tindi ng parusang napapaloob sa impyerno mo. Sabi ng Allah, sige, bumalik ka. So nung siya bumalik, yun nga nakita niya, hafat bil makari, napalibutan ito ng lahat ng ayaw ng sarili, lahat ng gusto ng sarili. Sariling pagnanasa, sariling lahat ng kagustuhan ng ating sarili. Ito yung mga masasama. Nung bumalik si Anghel Gabriel, sinabi niya, tinanong ng Allah, paano mo nakita ang impyerno? Sabi ni Anghel Gabriel, siguro wala ni isa man sa iyong mga alipin ng makakapasok sa paraiso, bagkus lahat sila'y papasok sa impyerno. Kaya ganito ang nangyayari. Gusto nating pumasok sa paraiso pero ayaw nating gawin yung mga bagay na magiging sanhi ng ating pagpasok sa paraiso. Ayaw nating pumasok sa impyerno pero ginagawa naman natin yung mga bagay na magiging sanhi ng ating pagpasok sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala.
So mga kapatid, paglabas natin sa libingan, baon-baon niya yung magandang kabutihan at ang kanyang masamang gawain. Okay? So alam niyo ba ang paraiso? Napakaraming bersikulo sa Quran, mga aya na binanggit sa maluwalhating Quran. Ito lamang ay mga bahagi ng mga bersikulo, mga salita ng Allah na nabanggit sa kanyang maluwalhating Quran. Patungkol sa paraiso. Patungkol sa surga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. At hindi alam ng sarili. Sabi ni Ibn Kathir rahimahullah, فَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ عَظَمَةَ مَا أَخْفَى اللَّهُ. Wala ni isa man sa mga nilikha ng Allah, sino yun? Tayo. Kung ano ang nakatago na napakalaking gantimpalang itinago ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na makakapasok sa paraiso ng Allah. Fil Jinan, ang binanggit dito, napakamalalaking gantimpala na napapaloob sa mga paraiso. Mga paraiso ng Allah, hindi lang paraiso. So wala ni isa man sa atin ang nakakaalam kung ano ang nakatago na itinago ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na malaking gantimpala para sa mga taong makakapasok sa paraiso. Minan na'im, mula sa mga biyaya. Wala ni isa man sa atin na ayaw ng biyaya. Wala ni isa man sa atin na ayaw niya ang marangyang pamumuhay, mga biyaya. Pero doon, walang nakakaalam kung gaano ito kalaki. Ang Allah lang ang nakakaalam kung gaano kalaki ang mga biyayang kanyang itinago. At hindi natin alam. Allati lam yattali' ala mithliha ahad. Wala ni isa man sa atin ang nakakita noon. Kung gaano kalaking gantimpalang nakalaan sa mga taong papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala, nakatago. Lima akhfaw a'malahum. Ano daw ang dahilan kung bakit itinago yun ng Allah? Bakit hindi natin alam? Ayon sa nabanggit sa hadith, na sinabi ng Allah sa hadith Qudsi, A'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la 'ala khatara 'ala qalbi bashar. Sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sinasabi ng Allah. Ito yung Qudsi. Hadith na sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ng Allah. A'dadtu. Sabi niya, aking ipinprepare sa aking mga butihing alipin ang isang bagay paraiso na walang mata ang nakakita. Walang mata ang nakakita. At walang tengang nakarinig sa ganda ng paraiso ng Allah. Wala ma khatara ala qalbi bashar. Wala khatara ala qalbi bashar. At hindi minsan sumagi sa puso ng isang tao kung gaano ito kaganda. Di din nakasarap mandapat. Yute katimblian mga pagari ko. Yan ang para sa kabuuan, no? Hindi natin kayang abutin ng imahinasyon. Ang ganda ng paraiso. Ang tao sadyang lingid. Sadyang nilikha ang tao na gusto ang kabutihan. Subhanallah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit itinago sa atin yun at walang matang nakakita at walang tengang nakarinig at hindi sumagi sa puso o isipan ng isang tao? Lima akhfaw a'malahum. Ang dahilan noon,
para sa mga taong kaloob sa kanila ang paraiso dahil itinago nila ang kanilang mga gawaing kabutihan. Nagets ninyo? Bakit itinago rin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang gantimpalang walang nakakita at walang nakarinig at hindi sumagi sa ating mga isipan dahil sa kanilang pagtago sa kanilang mga magagandang gawain. Hindi pakitang tao. Lima akhfaw a'malahum. Dahil itinago nila ang kanilang mga gawain, kadhalika akhfallah. Sa makatwid, ganun din ng Allah subhanahu wa ta'ala ay itinago din niya para sa kanila ang gantimpala, jaza, wifaqa, sang-ayon sa kanilang mga ginawang kabutihan. Wifaq. Kung gaano mo tinago ang gawain mo, ganon din itinago sa iyo ng Allah ang dakilang reward, gantimpala na para sa iyo, na walang matang nakakita at walang tengang nakarinig at hindi sumagi sa puso ng isang tao. Yan ang nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah As-Sajdah 117. Yan ang una. Pangalawa, ay yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala o sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idha khalasa al-mu'minuna minan nar, hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar. فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا." Ngayon bibigyan natin yun ng meaning. Naintindihan natin yun? Kapag ang mga tao ay nasa papasok na sa paraiso. Ibig sabihin, bago pumasok ang tao sa impyerno at bago pumasok ang tao sa paraiso. Before pa yun, doon na yung timbangan ng mga gawain, doon na mangyayari yung akin na yung kabutihan ko, doon na mangyayari yung saan na yung pera ko, doon na mangyayari yung bakit mo ako binugbog, doon na mangyayari yung bakit mo ako binakbite. Lahat mangyayari doon. Idha khalasal mu'minun. At kapag ang mga naniniwala sa Allah, nawa ay mapabilang tayo sa mga taong mu'minun, may iman sa kanilang pananampalataya. Kapag ang mga taong mu'minun, kapag nabanggit ang mu'minun, sila yung pasado sa araw na yaon. Idha khalasal mu'minuna minan nar. Makaligtas na sila sa pagsusulit, makaligtas na sila sa timbangan, pumasa ang kanilang mga gawaing kabutihan at makatawid na sila sa tinatawag na sirat. Kinakailangan muna silang hubisu biqantara bainal jannati wan nar, sa pagitan ng paraiso at impyerno, doon mangyayari ang pagsusulit. Fayataqasun, qisas, mangyayari ang qisas. Sa araw na yaon, magsisingilan ng bawat isa lahat ng kabutihan, lahat ng inangking ng hindi sa kanya ay sisingilin sa kabilang buhay. Ang Allah ay hindi natutulog at alam niya ang mga bagay-bagay. Fayataqasuna madhalim, zulm. Kanat bainahum fid dunya, yung mga nangyayaring mga kasalanan, yung nangyayaring mga pag-aangkin nung sila'y nasa mundo, hatta idha nuqqu, pagkatapos nilang linisin. Ang taong may paniniwala sa Allah ay lilinisin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ang kanilang mga sarili. Ano itong paglilinis na ito? Paglilinis. Ibig sabihin, lilinisin ng puso mula sa pagkainggit. Lilinisin ang puso mula sa pagkagalit. Lilinisin ang puso mula sa pagkamunghi. Lilinisin ang puso sa lahat ng masamang gawain ng ating mga puso. At walang matitira sa ating mga puso maliban na lang sa pagmamahal sa ating kapatid. So pag nalinis na sila, wahudhibu,
udhina lahum bidukhulil jannah. Bibigyan na sila ng pahintulot na sila'y pumasok sa paraiso ng Allah. Can you imagine? Kapag ikaw ay nasa mundo, kasi ang naibibigay lang natin na halimbawa ay yung mga makamundong bagay. No? So halimbawa may pinag-aagawan, o may nais tayong puntahan, mababang bagay, makamundong bagay, at ikaw ay napili. Sa mga makakasama sa field trip, halimbawa, how much more, napakaliit na bagay, matutuwa ka. Paano pa kaya yung paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala at sasabihin sa iyo ng anghel, Ya Sumayya, ya, pumasok ka na sa paraiso. Nalinis ka na eh. Wala nang galit sa iyong puso. Udhina lahum bidukhulil jannah, fawalladhi nafsi biyadi. Ito yung dapat natin tandaan. Sumumpa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ako'y sumusumpa sa kung sino man ang may tangan ng aking buhay. Ang lugar daw ng isang makakapasok sa paraiso ay alam na alam ang kanyang lugar. Nagigets ninyo? Ang lugar ng isang taong makakapasok sa paraiso ay alam na niya kung saan niya pupuntahan. Familiar na. Familiar na sa kanya yung kanyang lugar sa paraiso. Ipapaliwanag natin yan. Biruin mo, pagpasok mo sa paraiso, pag may nabuksan at alam mo na ang pupuntahan mo kasi alam mo na sa iyo. Allahu Akbar. Yung mga nagsasabing Subhanallah, yung mga nagsasabing Alhamdulillah, meron silang puno sa paraiso, meron silang bahay sa paraiso. Pero pag sinabi ng pumasok na kayo sa paraiso, ang tao diretso na sa kanyang lugar sa paraiso sapagkat alam na niya ang kanyang lugar sa paraiso ng Allah. Subhanallah. Sa tulad, higit pa sa pagkakaalam niya sa kanyang lugar, bahay dito sa mundo. Gaano mo kabisado ang bahay mo sa mundo? Alam na alam mo ang location, ilan ang pintuan, ilan ang bubong, ilan ang nakatira. Alam na alam mo. Okay? Pero sa kabilang buhay, ganon din na pag sinabi sa inyo, pumasok na kayo sa paraiso ng Allah, bawat isa pupunta na sa kanyang lugar sapagkat alam na niya ang kanyang lugar sa paraiso ng Allah. Paano daw nangyari yun? No? Sige po, ha? Maraming salamat. Sige po. Tapos na po, ha? Inshallah. Thank you. Sige po, brother. Maraming salamat. Okay. Alam niyo ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, annal mu'min, kapag ang isang may paniniwala sa Allah, lagi natin hinihiling sana mapaloob sa atin ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay min ahlil jannah, yung tao, kapag ang mu'min na siya ay makakapasok, nakatadhana sa kanya, na siya ay kasama sa pamilya ng paraiso ng Allah. Arada alayhi maq'adahu minha, ito nasa libingan, ay ipapakita sa kanya ng Allah ang kanyang lugar sa paraiso. Bawat araw, bawat gabi sa kanyang libingan ay ipinapakita ng Allah sa kanya ang kanyang lugar sa paraiso. Araw-gabi, ipinapakita sa iyo ang lugar mo sa paraiso. Fayuqalu lahu hadha maq'aduk. At sinasabi sa kanya, ito yung lugar mo sa paraiso. Bawat gabing dumaraan, bawat araw na dumaraan sa isang taong may paniniwala sa loob ng kanyang libingan, ipinapakita sa kanya ng Allah ang kanyang lugar sa paraiso. At sinasabi, ito yung lugar mo sa paraiso. Allahu Akbar. Kaya nga sa bandang huli ng hadis, Panginoon ko, patayuin mo na yung kabilang buhay sapagkat gustong-gusto ko nang makamit ang ipinaghanda mo para sa akin na ito na yung paraiso ko.
Yung hindi gumawa ng kabutihan, huwag mo munang itayo ang kabilang buhay. Huwag mo munang itayo ang kabilang buhay. Ibalik mo ako sa mundo nang sa ganun ay mapagtakpan ko ang aking mga oras na sinayang nung ako'y nasa mundo. Sinasabi ko sa inyo ang pag-aaral ng kaalaman sa Islam, napakahalaga. Huwag tayong magsayang ng oras sa pag-aaral ng Islam. Yes, mahirap na masayang ang mundo. Mahirap na iwan ang mga makamundong bagay. Subalit mas mahirap kung ang maiwanan natin ay yung paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung totoong pagkalugi. So ang walang gawaing kabutihan, Diyos ko, ibalik mo ako sa mundo, gagawa ako ng kabutihan. Pagdating sa kabilang buhay, magiging straight ang kanyang backbones at hindi na makapagpatira pa sa Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ganda ng paraiso ng Allah ay hindi natin alam. Kaya nga ang dahilan daw kapag nakapasok na sa paraiso ang tao, diretso na siya sa kanyang lugar sapagkat napag-alaman na niya nung siya ay nasa libingan pa lang. Sapagkat sinasabi, ipinapakita na sa kanya na ito na yung lugar mo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pagpasok niya, agad siyang pupunta sa kanyang lugar sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa biyaya ng paraiso na ipinagkakaloob ng Allah sa papasok sa paraiso. Sabi nga nila, ang paghihiwalay sa mundong ito, ang kamatayan ay hindi tunay na paghihiwalay sa mga naniniwala. Ang tunay na paghihiwalay ay ang isa sa iyong pamilya ay sa impyerno at ikaw ay sa paraiso ng Allah. Yan ang totoong paghihiwalay. Ang kamatayan ay hindi yan totoong paghihiwalay sa mga naniniwala sa Allah. Ang totoong paghihiwalay ay ang anak mo ay sa impyerno at ikaw ay sa paraiso. Ang asawa mo ay sa impyerno at ikaw ay sa paraiso. Ang magulang mo ay sa impyerno at ikaw ay sa paraiso. At ang masakit, ikaw ay sa impyerno at ang mga anak mo ay sa paraiso. Yan ang totoong paghihiwalay. Hindi paghihiwalay ang kamatayan. Ang anak mo pag namatay, alhamdulillah, hilingin mo sa Allah na kayo magkita sa paraiso. Ang mahal mo sa buhay pag namatay, hilingin mo sa Allah na kayo ay magkita sa paraiso ng Allah. Pero ang totoong paghihiwalay ay yung isa sa inyo ay sa paraiso at ang iba ay sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo na siya makikita. Walladhina sabaru. At sila na mga tao ay nagtimpi. Sila na mga tao ay may pagtitimpi sa Allah. Sabar. Ibtigha'a wajhillah. Ibtigha'a wajhi rabbihim. At sila na mga tao na taglay nila yung pagtitimpi. Tiniis nila ang mga ipinag-utos ng Allah kasi mahirap ang pagsunod sa kautusan ng Allah. Tiniis nila ang mga ipinagbabawal ng Allah kasi mahirap tiisin ang mga ipinagbabawal ng Allah. Tiniis nila ang mga pagsubok ng Allah at yan ang tatlong klase ng pagsubok ng Allah. Tiisin mo ang mga pagsunod. Mahirap gumising sa Fajr. Mahirap magbigay ng sadaqah. Lahat mahirap, dapat kang magtimpi. Lahat ng masasarap na ipinagbawal ng Allah, dapat mong tiisin. Ang sino mang mag-iwan ng ipinagbabawal ng Allah ay papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng higit na mas mainam o di kay makukuha niya yun sa pamamagitan ng halal na pamamaraan. Tiniis niya ang mga pagsubok at eto na. Lahat ng pagsubok, lahat ng mga hinanakit, lahat ng pagbawas ng kayamanan, pagbawas ng mga mahal sa buhay, lahat ito'y pagsubok sa atin ng Allah. Hindi tayo
Hindi mapuputol ang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang buhay pa tayo, nandyan pa rin ang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bakit sila nagtitimpi? Ibtigha'a wajhi rabbihim. Dahil lang sa pagkalugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqamus salah. At kanilang itinayo ang pagsasala. Sa tamang oras, ang mga ruku', ang mga sujud, ang mga pillars ng sala, kanila itong ginawa. Wa anfaqu mimma razaqnahum. At sila ay naggugol mula sa aming ipinagkaloob sa kanila. Sinabi rito, ay yadkhulun al-qabih bil-hasana wa ajanib min fuqara. Ibig sabihin nun, sila ay gumugol ng kayamanan, sila ay gumugol mula sa aming ipinagkaloob sa kanila. Ito man ay lantaran o nakikita, sirran wa alaniya. Wa yadra'una bil hasana as-sayyi'ah. Ibig sabihin noon, pinipigilan nila ang masama sa pamamagitan ng kabutihang gawa. Pinipigilan nila na mangyari ang masama sa pamamagitan ng mabuting gawa. Yadkhuluna al-qabih bil hasan fa idza adahum ahadun qabaluhu bil khairi sabra wa ihtimalan wa suhfan wa safhan wa afwan. Kapag sila ay pinag-ugalian ng masama, ang kapalit nito ay kabutihan at hindi masama. Yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Kapag ang masama ay mangyayari, kanila itong pinipigilan ng kabutihan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ati ulaika lahum 'uqbad dar. Ay sa kanila yung pinakakapugay-pugay na lugar sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila na nagtimpi para lang sa Allah at kanilang itinayo ang dalangin o panalangin at sila'y naggugol mula sa mga kayamanan na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, sikreto man o lantaran, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, at pinipigilan nilang mangyari ang masama sa pamamagitan ng kabutihan. Alalaumbaga, hindi susuklian ng kasamaan sa pamamagitan ng kasamaan na tulad niya, bagkus kabutihan ang isusukli. Ulaika lahum 'uqbad dar, tunay na sa kanila ang pinakakapuri-puri na lugar sa paraiso ng Allah. 4 na katangian. Pagtitimpi, mahirap na bagay. Ang pagtatayo ng sala sa tamang oras, kumpletong ruko, kumpletong sujud, kumpletong rukun, kumpletong syurut, kumpletong kondisyon. Wa anfaqu mimma razaqnahum. At sila'y gumugol sa kung ano man ang aming ipinagkaloob sa kanilang mga kayamanan. Sila ay gumastos sa kanilang pamilya. Pinakamainam na sadaka ang sadaka mo sa iyong pamilya. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirran wa alaniyah, lantaran man ito o hindi nakikita, wa yadra'una bil hasana, at pinipigilan nila ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan. Ulaika lahum 'uqbad dar, sila, ang mga tao na yan na nabanggit, ay sa kanila, kaloob sa kanila ang pinakakapuri-puri na lugar sa paraiso ng Allah. Jannatu adn. Allahu Akbar. Jannatu adn. Ibang paraiso. Jannatu adn. Marami ang paraiso ng Allah. Jannatu adn. Yadkhulunaha. Papasok sila sa Jannatu adn. Na kanila itong matutuluyan. Wa man salaha min abaihim. At ganun din nakasama nila ang kanilang mabubuting tatay. Wa azwajihim, ang kanilang mga asawa, wa
wa dhurriyyatihim, ang kanilang mga anak. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, at yung mga anghel ng Allah ay pumapasok sa kanila sa mga pintuan ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala na tinatawag na Jannatu Adn. Ibig sabihin, kasama mo ang mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tinatawag na Jannat. Jannatu Adn na matutuluyan ng mga taong ating nabanggit. Salamun alaykum. Salamun alaykum. Allahu Akbar. Peace be upon you. Sa inyo ang kapayapaan. Sulod kanudang ko surga sa mapipiya-piya ginawa niyo. Pumasok na kayo sa paraiso nang may buong kapayapaan. Jannatu Adn. Salamun alaykum. Bakit? Bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Mapayapa. Isang kapayapaan saan sa inyo dahil sa inyong pagtitiis nung kayo ay nasa mundo. Pagtitiis sa pagsunod sa kautusan, pagtitimpi sa mga ipinagbabawal, pagtitiis sa lahat ng pagsubok. Salamun alaykum. Mapayapa kayong pumasok sa paraiso ko dahil sa inyong pagtitiis. Fa ni'ma 'uqbad dar. Napakaganda. Wala nang iba pa. Wala nang hihigit pa sa kagandahan ng ipinagpalit ninyo na ito yung 'uqbad dar, kapuri-puring lugar sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bima sabartum, kinakailangan nating magtiis. Kinakailangan nating magtimpi, mga kapatid. Ang paraiso ay napakamahal at hindi ito mabibili ng napakamaliit na halaga. Kinakailangan natin ng pagtitiis sa mga pagsubok sa atin ng Allah. Kinakailangan nating tiisin ang mga pagsunod sa kautusan ng Allah at kinakailangan din nating tiisin ang mga ipinagbabawal ng Allah hanggang sa makita natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Lilladhina ahsanul husna wa ziyadah. At para sa mga taong nagpakabuti, mayroon silang karagdagan. Allahu Akbar. Mayroon silang karagdagan. Sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala pag nakapasok sa paraiso at impyerno, makikita nila ang kamatayan na ito ay kakatayin at sasabihin, wala ng kamatayan hanggang sa ngayon. So ang pumasok sa impyerno, magdurusa siya ng magdurusa habang buhay. Ang pumasok sa impyerno, paraiso, hindi na rin mamamatay at magpakailanman ay siya maninirahan sa paraiso ng Allah. La maut, wala ng kamatayan. Gusto niyo ba, sabi ng Allah, o sabi niya, nagustuhan niyo ba ang kaloob ko sa inyo? Sabi ng mga tao sa paraiso, paano kami hindi magkakalugod, ya Allah? Inakuha na namin yung mga pinaghirapan namin. Wala na kaming may masasabi pa sa gantimpalang ipinagkaloob mo sa amin na nakatago na ikaw lang ang nakakaalam. Sabi ng Allah, gusto niyo pa ng mazid? Gusto niyo pang dagdagan ko sa inyo ang gantimpala? Sabi ng mga tao sa paraiso, isang kumatoy. Ang tagal. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lilladhina ahsanul husna wa ziyada hasan. So sirano to mi pipiya. Lilladhina ahsanul husna, para sa mga taong nagpakabuti. Wa ziyada, at ito na yung makikita mo ang Allah subhanahu wa ta'ala.
Allahu Akbar. Titud na malabal. Napakalaking gantimpala. Every week nakikita mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Every week nakikita mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sinabi ng Allah, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. At yung mga naniwala sa Allah at ganun din ang kanilang mga anak ay sumunod sa kanila. Sila ay naniwala sa Allah pagdating sa kabilang buhay. Kung ang ama ay nasa mataas na antas at ang anak ay nasa mababang antas, ay maitataas ang anak at sila'y magkakaparehas bilang kaloob sa tatay ng isang nagkaroon ng anak na naniwala din sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling sabi, sa paraiso, wala tayong demand na maliban na ito'y pagkakaloob ng Allah. Kung namimiss mo ang mga kamag-anak mo, sila ay mapapasa iyo sa kabilang buhay at kayo magkakaparehas ng antas sa kabilang buhay. Pare-parehas kayo. Makukuha mo sila. Magkakaparehas kayo ng antas sa kabilang buhay at insyaallah mga mukaddimah. Ito lamang ay pambungad natin sa ating topic na patungkol sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marami pa tayong babanggitin na mga gantimpalang lingid sa ating mga kaalaman na kung saan ito ay ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong naniniwala sa Kanya. At ang Allah ay la yukhlifullahu al-mi'ad, hinding-hindi sisira sa usapan o pangako ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano ang sinabi niya, yun ay hinding-hindi niya ipagkakait sa kabilang buhay. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, sa maikling topic nating ito. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.